To discuss natin tong problem from the National Civil Engineering Quiz Show NSEC 2025 final round held at UP Diliman. A composite axial assembly consists of a steel pipe and aluminum pipe rigidly connected at flange B and fixed between rigid supports at A and C as shown in the figure. The assembly is initially free of axial stress at 32 degrees Celsius. Okay, so ito yung properties ng steel and aluminum no given. Ang tanong ay at what temperature in degrees Celsius will the normal stress in the steel pipe be reduced to zero? Okay, na-highlight ko yan kasi yan yung important concept, no? Kasi if we draw our free body diagram, no? Yan. Ito yung naka-apply na 80 kN, tama? Ito yung steel, ito yung aluminum. Okay. Kapag ang stress natin sa steel ay zero, di ba? Ano ibig sabihin nun? Yung force natin sa steel ay also zero. Kasi nga zero yung stress mo eh. Ibig sabihin, zero din yung force. Okay, so kung ito yung ano natin, force sa steel, ito yung force sa aluminum, di ba? Since alam mo na na zero tong steel, so pag nag-summation x ka, di ba? Mako-conclude mo na yung force sa aluminum ay 80 kN. Okay, kasi nga zero yung sa steel mo. Okay, yun yung concept dyan, no? Okay, so now, paano mo makukuha yung required temperature? Simply, ang total deformation natin must be equal to zero. Okay, both, ano yan, combine kasi to, no? Merong deformation due to applied force, meron ding due to temp, no? So, pag sinulat natin, di ba? Let's say sa steel, deformation ng steel due to force, plus deformation ng steel due to temperature, plus deformation ng aluminum due to force, plus deformation ng aluminum due to temperature must be equal to zero. Okay? But take note, since ang force natin sa steel ay zero, yung deformation natin ng steel due to applied force ay zero na rin. So, cancel na yan, no? Okay. So, due to temp kasi, no? Okay, deformation sa temp, ang formula lang naman ay AL times delta T, no? While sa force naman, di ba, familiar na tayo doon, that's PL over AE. Okay? Ano ba yung delta T natin? Di ba binigay sa atin yung initial stress? So, ibig sabihin, ang pinapahanap dito is yung final temperature. Okay, so simple lang naman, di ba? Ang delta T natin, equal siya sa final minus initial na 32. Okay, yan lang siya. Okay, kasi binigay na yung free of actual stress at 32 degrees, ibig sabihin, ayan yung initial temperature niya. Okay, so plug in lang lahat, no? Oh, deformation due to steel, ito naman, given na yung properties niya, saan yun? Sa steel, ito yun, 11.88. Okay, plug in na natin. Times 10 raised to negative 6 times yung length ng steel natin, which is 2,400 times T minus 32, di ba? Plus yung deformation due to force, no? Alam naman natin yung force ng aluminum, that's 80 times yung length ng aluminum, which is 3,600 all over area ng aluminum. Ito yun, no? Area to 2,800 times modulus of elasticity na E, which is ito, 69. Yan, given naman na lahat dyan. Plus, deformation due to temp naman ng aluminum, yung ano natin, alpha, that's 22.5 times 10 raised to negative 6. Okay, tuurong lang natin. Yan. Times yung length ng aluminum natin, that's 3,600. Times yung change in temperature is equal to 0. Ayan, so basically, isang mahabang ano lang siya, no? Equation. Yan, dyan natin yan. Okay. Ayan, di ba? Mapapansin natin, ang unknown na lang dyan ay yung T, which is ayan na yung required temperature. Okay. So now, try natin i-plug in yan. Okay. 11.88 times 10 raised to negative 6 times 24 x minus 32 and plus 80 times 36 over 28 times 69 plus 22.5 times 10 raised to negative 6 times 36. Wait lang, times 3,600 times t minus, so x minus 32, yan, is equal to 0. Tingnan natin yung answer. Pag sinip-solve natin, 18.39. No? Ayan. So, 18.39 degrees Celsius. Ito na yung ating answer. Okay. Ayun lang naman yung ano natin, no? Paano natin siya sinolve, no?
So, base sa choices, that is yung letter A, no? Ayan. Okay, so gawin natin siya sinolve, no? Okay, yun. So, thank you for listening.